kulang na kulang ba ang 24 hours sa isang araw? Yung tipong parang tumatakbo ka sa isang marathon na walang finish line? Lalo na kung may full-time job ka, tapos may side hustle ka pa on top of that, ramdam na ramdam kita. So, eto si Juan. Siguro makaka-relate ka sa kanya. Gigising sa umaga, kape agad, tapos diretso trabaho. Pag-uwi, imbes na pahinga, sasabak naman sa side hustle. Tapos, kailangan mo pa isingit yung oras para sa pamilya, sa mga kaibigan. At ang tulog, nako, good luck na lang kung saan yan isisingit. Yung feeling na palagi kang may hinahabol, di ba? Palaging bitin, familiar ba? Pero, paano kung sabihin ko sa'yo na yung problema, hindi talaga yung kakulangan ng oras? Paano kung ang problema pala ay kung paano natin ginagamit yung oras na meron tayo? Yes, may paraan para maging mas productive, pero, at ito ang importante, hindi ka nauubos o nababurnout. Interesado ka? Tara, silipin natin. Kasi alam mo, marami sa atin ang default setting natin ay lakas. Todo kayod, babad sa trabaho, bawas sa tulog, sige lang ng sige. Ang problema, para ka lang tumatakbo sa isang hamster wheel. Grabe ang pagod mo, pero at the end of the day, nasa parehong lugar ka pa rin. Walang usad. So it's time to switch gears. Mula sa lakas, lipat tayo sa utak. Hindi na to a matter of working harder, it's about working smarter. At ang pinakasikreto dyan, ito, high ROI tasks. Ano ba yung ROI? Return on investment. Kumbaga, sa bawat effort, sa bawat patak ng pawis, at sa bawat oras na binibigay mo, ano ba yung nakukuha mo pabalik? Ang mga high ROI tasks, ito yung mga gawain na talagang nagbibigay ng pinakamalaking resulta. Ito yung mga actions na direktang nagpapalago ng side hustle mo, yung mga hakbang na naglalapit sa'yo sa mga pangarap mo. Okay, para mas malinaw, tingnan natin tong comparison. Sa isang side, yung mga low ROI tasks. Alam mo yon, yung pag-scroll sa social media para daw sa inspiration o yung pag-aayos ng kulay ng spreadsheet para maging perfect. You look busy pero wala talagang nangyayari. Sa kabilang side naman, andyan yung mga high ROI tasks. Pag-email sa 5 potential clients, pagtapos ng isang client project. See the difference? Ito yung mga actions na nagpapasok ng pera, nagpapatakbo ng negosyo. Kaya laging itanong sa sarili mo bago gumawa ng isang bagay, is this just busy work or is this actual business building? Okay. Gets ko na. High ROI tasks. Pero paano? 'Di ba? Yan naman laging ang tanong. Ang dali kasing sabihin pero ang hirap gawin. Lalo na't ang dami-daming distractions sa paligid. Well, wag kang mag-alala, pag-uusapan natin ngayon yung mga actual na diskarte na pwede mong gamitin. Ito na, the moment of truth. Ang mga sandata, ang mga secret tactics ni Juan para makonquer ang oras. At ito yung aabangan mo, mga simple at practical na diskarte na pwedeng baguhin ang buong laro mo. Ang best part, pwede mong simulan mamaya agad. Okay, una sa listahan. At paborito ko to, aminin ko, yung Pomodoro Technique. Ang simple lang ng concept, mag-set ka ng timer for 25 minutes. Sa loob ng 25 minutes na yan, laser focus ka sa isang gawain, walang cellphone, walang social media, walang chika, isa lang. Tapos, pag tumunog na yung timer, bigyan mo sarili mo ng 5-minute break. Tumayo ka, mag-inat, uminom ng tubig. Grabe, you'll be amazed kung gaano ka-effective to laban sa procrastination at para ma-maintain yung energy mo. Next up, yung tinatawag na task batching. Pagsasama-samahin mo yung mga magkakatulad na gawain. For example, imbes na sumagot ka ng email kada dating nito, ipunin mo lahat. Maglaan ka ng, sabihin na nating 30 minutes sa umaga at 30 minutes sa hapon para lang sa emails. Ang ganda ng analogy dito yung paglalaba. Diba? Hindi ka naman naglalaba ng isang medyas lang, iniipon mo muna para isang salangan na lang. Ganon din sa tasks. Less context switching, mas efficient ka, bawas pagod sa utak. Okay, now be honest. Ganito ba itsura ng mundo mo? Mga sticky notes na nakadikit kung saan-saan, mga reminders sa phone, mga listahan sa kung anong papel na mahablot mo. Ang gulo, di ba? Alam mo, kapag magulo yung sistema mo, nagiging magulo rin yung isip mo. Nauubos yung energy at oras mo sa paghahanap lang ng mga bagay-bagay imbes na sa paggawa mismo. Pero eto ang good news, may napakasimpleng solusyon dyan. Pwede tayong lumipat mula sa gulo, papunta sa kaayusan. At hindi mo kailangan ng magic wand para dito. Ang kailangan mo lang, 2 simpleng tools. Heto na sila,
Una, ang Notion. Isipin mo ang Notion bilang second brain mo. Ito yung digital cabinet kung saan mo ilalagay lahat, mga ideas mo, mga projects, mga notes, mga to-do lists, lahat andyan, organized. Pangalawa, ang luma pero apektibong Google Calendar. Ito naman, isipin mo siya bilang boss mo. Dito mo ilalock yung mga high ROI tasks mo. Pag nilagay mo na sa calendar, it's a non-negotiable appointment. Bawal i-cancel, bawal i-move, gagawin mo yan. Pero teka lang, may kailangan tayong pag-usapan na isang malaking kalaban ng bawat hustler, ang burnout. Kasi may maling akala tayo na the more hours you work, the more you get done. Mali. Tingnan mo tong chart na to. Pansinin mo, paglampas mo ng certain number of hours, let's say 8, biglang bumabagsak ang productivity mo. Pabulusok. Yan ay yung tinatawag na burnout zone. At yan, delikado yan. Yan ang sisira sa lahat ng pinaghirapan mo. Kaya, kailangan nating baguhin ang mindset natin. Ang pagpapahinga, hindi yang katamaran. Ang pahinga ay isang investment. Puhunan yan para sa future productivity mo. Isipin mo yung energy mo na parang bank account. Hindi pwedeng withdraw ka lang ng withdraw ng energy araw-araw. Darating yung araw, mauumbos yan. Kailangan mo ring mag-deposit. Yung pag-recharge, yung pahinga, yan ang pagde-deposit mo for your long-term success. So paano ba mag-invest sa pahinga? Simple lang, may 3 step na pwede mong gawin gabi-gabi. Step 1, bago ka matulog, isulat mo na yung 3 pinaka-importante mong gagawin para bukas. Para pagising mo, klaro na, walang nanghuhulaan. Step 2, 1 hour before bedtime, disconnect. Itabi mo yung phone, patayin mo yung laptop. No work, no social media. Step 3, mag-relax. Magbasa ka ng libro, makinig ng music, o kahit ano na nagpapakalma sa'yo. Bigyan mo ng chance yung utak mo na mag-slow down. Gusto kong iwan sa inyo itong quote na to. You don't get time, you make time. Hindi ka binibigyan ng oras, ginagawa mo ito. At kapag sinasadya mong magplano para sa pahinga mo, you are literally making time for your own success. At kapag tinagsama-sama mo lahat yan, ano ang resulta? Well, mula sa pagiging alipin ng oras na laging naghahabol, magiging master ka na ng sarili mong oras. Hindi ka na reactive. Ikaw na yung may hawak ng manibela. May control ka, may klarong direksyon, at higit sa lahat, may peace of mind. At yun, priceless yun. So, para i-recap, ano yung game plan natin? Number 1, utak bago lakas. Palaging mag-focus sa mga high ROI tasks. Number 2, gamitin ang mga tamang diskarte tulad ng Pomodoro at task batching. Number 3, i-organize ang gulo ng buhay mo gamit ang mga tools tulad ng Notion at Google Calendar. At syempre, number 4, at pinaka-importante sa lahat, tandaan na ang pahinga ay isang puhunan para maiwasan ang burnout. Okay, at bago tayo magtapos, isang mabilis na paalala lang po. Ang lahat ng napag-usapan natin dito ay para sa educational purposes lamang ha. Para sa mga desisyon na may kinalaman sa inyong personal na sitwasyon, lalo na sa pera, napaka-importante pa rin kumonsulta sa isang professional financial advisor. So iiwan ko sa iyo itong tanong, pagkatapos ng lahat ng ito, kung may isang maliit na bagay lang kang babaguhin sa routine mo simula bukas para mas ma-manage ang oras mo, ano yon? Pakiisip. Dahil tandaan mo, sa isang maliit na pagbabago, nagsisimula ang lahat. Thanks for tuning into Silent Wealth. Please subscribe and hit the notification bell so you never miss out on the latest tips and strategies to grow your wealth.